Magandang araw mga bata! Ngayon, tayo ay magbabasa ng isang kwento na kung saan mapupulutan natin ng magandang aral. Kaya samahan niyo akong basahin at alamin kung ano ang nasa loob ng isang kwentong ito. Handa na ba kayo mga bata? Kung ganon, ihanda ang mga sarili at makinig. Ang kwentong ating babasahin ay ang Alamat ng Pinya. May akda, Pastor Boots S. Agbayani, iginuhit ni Atencio Gari. Ang Alamat ng Pinya. Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong puok. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak. Kaya lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang sa mga gawaing bahay. Ngunit laging kinakatwiran na alam na niya ang lahat na itinturo ng kanyang ina. Kaya't pinabayaan na lamang niya ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kakalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lamang si Aling Rosa, napagsilbihan naman siya kahit papano ng anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitan si Pinang ang gumawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Tinanong ang kanyang ina at kung saan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganon ang nangyari. Walang bagay na hindi makita ni Pinang. At agad tinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng kanyang anak. Kaya't nawika nito, "Naku, Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na magtanong ng tanong." Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, ay di na umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa, tinawag niya ang anak, ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw, ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Hindi na makita-kita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita ang anyo ng bungang ito. Ito'y hugis ulo ng tao na papalibutan ng mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang, na sana'y magkaroon ito ng maraming mata makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. Sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao,
ang pinang ay naging pinya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ito ang kwentong Alamat ng Pinya.